Eto, mga kababayan ko, trending na naman si Kibbs. Piruin niyo mga kababayan ko, nagpa-reward ng 1,000. Sino daw makakakita sa kanya? Oh mga kapatid, ano bang plano ninyo? Finding Kiboloy na ba tayo? Pasadahan nga natin to. Sige. Piso si Pastor Apollo Quiboloy sa sino mang makakahula sa kanyang kinaroroonan. Nagbigay pa siya ng clue. Narito ang report. Ako po muli si Pastor Apollo Quiboloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami nagtatanong kasi hindi Parang hindi naman nagtatanong kung nasaan ka. Hindi naman nata namin ramdam. ang nagtatanong, hindi naman kami. Baka siguro yung mga supporters mo na lang. Tuloy. pag nakikita aking mukha. Ito ang bagong audio recording ng founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Kamakailan lang nang aminin niyang nagtatago siya dahil sa mga ibanta sa kanyang buhay. Appointed son of God. Ngayon lang ako nakakita dito na anak ka ng Diyos pero nagtatago ka. Bakit hindi mo sabihin kay Almighty Father na stop! Ganoon. Panis, di ba? Sabi ni Ma'am Joanna at Wilfred, si Tita Jo, 1K panis, ibigay mo na lang sa Hindi, natatawa ako sa sinabi niya dito Pero may meaning to. May meaning tong sinasabi niya. Meron tong malalim na kahulugan, mga kababayan ko. At I think dinaan ni Quiboloy sa joke para makatch up yung 1,000 mapag-usapan. Pero yung dulo nito may meaning. Tuloy natin. Hindi niya pa rin sinabi kung nasaan siya ngayon. Pero kung sino raw ang makakahula, may matatanggap na premyo. Palagi ninyong pagtatanong kung saan ako. Bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung Bibigyan ko lang kayo ng talinghaga. Tuloy. saan ako. Isang puzzle. Na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. So yun na lang yan, pastor. Hindi ko alam kasi alam mo, pinanonood ko to kahapon kay Direk Perdi. Tawa talaga ako ng tawa. Hindi ko makalimutan mag-opinion, no? Bibigyan mo 1,000 para hanapin ka. Mag-aaksaya pa ako ng gasolina, mag-aaksaya pa ako ng lawa, mag-i-effort pa ako for 1,000 pesos. To finding Kiboloy? Bakit? Pag nakita ba kita? Puta na, kasi bibigay mo ba sa akin? Hindi mo na ako palalabasin nun. Di ba? Bandang huli, nagtatago na to sa langit. Tuloy. Na reward. Nagbigay pa ng clue si Quiboloy sa kanyang kinaroroonan. Ito po ang talinghaga ko, ano? Ito po ang talinhaga ko. Medyo may pagkaano siya dito Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ako'y puro bato, laksa-laksang pula at itim na langgam. Handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko, upang aking maitayo ang prinsipyong diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo. Sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig, di ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo. Para pala to si Atty. Big Ang bayan ko tangi. Hindi I think mga kababayan ko, kinuha ni Quiboloy yung salita na 1,000 rewards to catch para makuha yung attention ng mga tao, pati media. Well, that's too impossible. That's a joke for me. Ang pinaka-right word dito is yung sinabi niya to. Nasa tabi-tabi lang daw siya, at may nagbabantay daw sa kanyang itim at pulang langgam na handa daw siyang protektahan. Ang ibig sabihin nun mga kababayan ko, armado si Quiboloy.
Meron siyang mga bantay na handang ipaglaban siya. Mga kababayan ko, that's the right word. Itim at pulang langgam. So ibig sabihin, armado to. Mga kababayan ko, on my own opinion, armado. So kung armado si Quiboloy, mga kababayan ko, medyo lalaban talaga siya. In his words, mga kababayan ko dito. Kasi ito yung interpretation ko sa sinasabi niya eh. Mga kababayan, tuloy. Kasabay niyan, binigyang din ni Kibuloy na siya ang appointed son of God. Ganoon din daw sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Gayon Ito may pagkakaiba yun. din ang dalawang SMNI host. Si Ito explanation niya pala sa appointed son. Tuloy. Eric, appointed son of God to spread and inform the people about the evils of the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of God na si Lorraine Badoy. Si Pangulong Duterte, appointed son of God to become president of our country for the time. Ganon din ang ating Pangulo ngayon. Itinalaga siya ng Diyos, appointed son of God for his presidency in the time being. Wala namang binanggit si Kibuloy kung dadalo ba siya sa pagdinig ng Ito mga kababayan yung appointed son of God, in the reality mga kababayan ko, ang tirada dito ganito If President Bongbong Marcos, explanation niya, appointed son of God, na para maging presidente daw dito sa Pilipinas, si Pangulong Duterte, ganun din daw, appointed son din daw si Badoy at si Ka Eric. Ang tanong ko dito mga kababayan ko, ano tawag mo sa'yo? Mga kababayan ko. Because you said, you are a appointed son of God. Diba? Kung appointed son of God ka, ano tawag sa'yo? Pag sinabi mo appointed son of God ka ni Kristo, ay ng Panginoon, mali ka doon. Kasi bakit? Kung appointed son ka ng Panginoon natin, susundan mo yapak ni Kristo. Tama ako? Hindi mo i-claim na sa akin lahat ang kaluluwa nyo. Like what you said. Kasi ang interpretation mo sa'yo sa appointed son of God, hindi ganun. Ang interpretation mo, ikaw ang binaba na Kristo. Ayan ayoko lang pag-usapan yung theology kasi mahaba-haba yan. Pero anyway, mga kababayan ko, sinag-usapan lang natin to. Ano pa sabi dito? kung saan pinasampila na siya para sagutin ang mga aligasyon ng pang-aabuso, panggagahasa at sa pilitang pagtatrabaho umano ng kanilang mga miyembro. Naunang sinabi ni Kibuloy na hindi siya nagpapakita dahil gusto raw siyang ipapatay ng Administrasyong Marcos na nakikipagsabuatan anya sa Amerika. Pinabulaanan at tinawanan lang yan ni Pangulong Marcos at nagsabing dapat nang humarap sa Senado at Kamara si Kibuloy. Humarap na para matapos na yung mga problema at issue na pinag-uusapan na yan. Kasi kung hindi siya haharap, magkakaroon ng problema. Pero sa tingin ko, hindi haharap to si Pastor Quiboloy Sa tingin ko, hindi haharap talaga to. Kasi sa mga pananalita niya, armado ng ganito, pantay sarado ng ganyan, mga kababayan ko, yan ang mahirap. Yun ang para sa akin. Pero anyway, hayaan na natin na sa Senado yan kung paano lilitisin yan. Basta sinabi na rin ng Presidente, sinabi na rin ng at gusto ko rin humarap siya para mapabulaanan niya yung mga bintang sa kanya. That's the very important. Mapabulaanan niya yung mga bintang sa kanya. Kasi kung totoo yung binibintang sa kanya, kailangan niya managot sa batas. Yun lang po mga kababayan ko. Hindi na po natin kailangan elaborate yun kasi para sa akin, may mga nagawa rin naman siyang tama, may nagawa rin siyang mali. Ang problema nito, iba pa rin kapag ikaw ay nasangkot, lalong-lalo na sa pera at sa iba pang mga gawain. Sana gamitin natin ng pagkakataon na to to spread the word of God, hindi na makisali sa politika. Kasi ang trabaho natin dito, if you're calling yourself as appointed son of God, it means ang trabaho mo lamang ay spread ang salita ng Panginoon, hindi spread ang salita ni Duterte. Because Duterte is not a Holy Ghost. Hindi siya Diyos. Duterte is what we call this? Only a human. Tao rin yan. Hindi mo dapat sambahin. Okay? That's my opinion.